Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat at nawa ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nasa mabuting kalagayan. Isang karangalan din po sa gabi ito ang magamit sa gawain ng ating Panginoon at tinuturing ko po itong isang katagumpayan ng aking buhay. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagtulog at sa ating mga panalangin, nais ko pong magbahagi at ihanda po natin ang ating mga puso for the glory of God. Naway maging kalakasan at pagpapala po ito sa ating lahat. Tanging si Jesus lamang ang maitaas at madakila sa gawain ito. Sa gabi pong ito, ating pong pagbulayan ang Mateo 11:28-30. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Marahil tayong lahat po ay nahihirapan, nabibigatan sa mga pagsubok o problema na ating kinakaharap. May mga kapaguran, loaded na rin ang ating mga isip sa mga bagay-bagay na nangyayari. Tumingin na lamang po tayo sa ating kapaligiran o sa ating paligid, medyo stressful. Pati ang ating katawang lupa, marahil pagod na rin. Kaya nakakaranas din po tayo ng pagkakasakit. Subalit sa kabila ng ating kapaguran, panghihina, kabigatan, still our God is willing to give us rest. Ayaw niya na tayo ay lugmok, and He wants that the joy of the Lord is our strength. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. God want us to stay in His presence. Ayaw niya na lumayo tayo sa kanyang presensya. Kapahingahan sa kabila ng kabigatan. 3 puntos lamang po ito. Una po, exercise our faith. How do we exercise our faith? Dapat po ba lagi tayong tumingin sa mga nangyayari sa ating paligid at mag-dwell sa mga negativity na magpa-apekto sa mga ito? Kung ganito po ang ating kaisipan, mas lalo po nating pinapagod ang ating mga sarili. Mas lalo tayong manghihina. Even our soul po, manghihina din. Kung wala po tayong peace, wala din po tayong kapahingahan. Huwag po nating kakaligtaan that our God is the God of peace. Amen po? Sabi po sa John 14:27, I am giving you a gift, peace of mind and heart. And the gift I give is a gift the world cannot give. So, don't be troubled or afraid. Dito pa lamang sa salitaan ng Lord, we can exercise our faith and trust His word. It's a promise of God. Pag sinabi niya, sinabi niya. Alam natin that our God never break promises. Paganahin po natin yung faith natin sa Lord. Walk by faith through His word. Humugot po tayo ng lakas sa ating Panginoon. Marami man po tayong pinagdadaanan, magkakaiba man po ito, may mga sakit o samot-saring problema, maging ang COVID na siyang kumulong sa atin ng maraming pasakit. Yung iba nga po hindi na rin nakayanan at na-trauma. But still, our God is good. Our God is faithful. God uses those circumstances to exercise our faith to Him. God wants us to be still and stand firm on our faith. Exercise our faith and encourage each and everyone to be strong. Amen po ba? Sabi po sa awit 62:8, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning, ngayon dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Amen. Number 2 po, cry out loud to God. Naranasan po ba natin iiyak ang mga nararamdaman natin sa Lord? Hindi po kabawasan ng pagkatao ang pag-iyak sa harapan ng ating Panginoon. Be humble still. Aminin po natin, masarap umiyak sa presensya ng Panginoon. Mas lalo pa niya tayong yayakapin. Just hold on to God's embrace. If we cry out loud to God, panunumbalikin niya ang ating lakas in any aspect of our lives. Sabi po sa Isaiah 40:29, ang mga mahihina't mga napapagod
ay kanyang pinalalakas. Mararanasan natin muli ang kakaibang lakas at kapahingahan. Si Lord po ang lubos na nakakaunawa sa atin higit kanino man. Sabi po sa Isaiah 46:4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen. Number 3 po, rejoice in the Lord. Why? We are forever safe to the hands of the Lord. Amen. Wala po tayong dapat ipangamba. All is well. Lagi po tayong nakapoint to Jesus. Amen. Marami pong dahilan to rejoice because His love endures forever. Sabi po sa awit 118:1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay laging tapat kailanman. Amen. At marami din pong dahilan para magpasalamat. Lagi po nating tandaan, hindi tayo bibigyan ng mabigat na pasaning, hindi natin kakayanin. Bagkus magaan ang pasaning ibibigay ng Lord sa atin. Sapat lang, tama lang, kaya rejoice in the Lord always. Sabi po sa NLT version ng 1 Thessalonians 5:16, always be joyful. Amen. Sabi rin po sa Psalms 145:1 and 2, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Purihin po ang ating Panginoon. Soli Deo Gloria. Magandang gabi po at God bless po sa ating lahat. Amen.